Attention sa lahat ng graphic artists at yung mga printing business owners dito sa Pilipinas. Ang video ito ay patungkol sa ginawa kong application para mapabilis na ang paggawa natin ng mga raffle tickets. Hindi na tayo magmano-mano sa numbering nito dahil automatic na ang lahat. Gamit lang ang ating app at ang Adobe InDesign. So ngayon ituturo ko sa inyo kung paano gamitin yung app na to, kung bakit mapabilis nito ang trabaho natin kaysa sa mano-manong numbering. O tara, tuturo ko sa inyo kung paano gamitin yung application na ito. So ito na yung ating sample guys, no? So ito yung gagamitin natin as demo sa ating raffle ticket numbering. Ayan, so meron itong dalawang number. Common sa raffle tickets kasi puputulin yan. Tapos yung kaputol yun ilalagay sa box. Tapos yung kaputol yung dala-dala ninyo. Yan. Sa sample na ito guys, no, meron tayong 4 na raffle ticket sa isang papel. Yan, 4 na latag sa loob ng isang papel. At nanambiran natin yan ng pagkasunod-sunod. So Adobe InDesign pala ang gamit nating application dito guys, no? So unang-una lalagyan natin yan ng text box para i-format natin yung ating number na ilalagay. So makukustomize natin yung font na gagamitin natin, yung kulay ng font at yung sukat ng font, kung gaano siya kalaki. Itutugmaan natin yan sa ating template. Yan, ganito. Yan, patong na natin yan dyan. Tapos babaguhin natin yung sukat ng font para makita natin kung gaano ba kalaki yung babagay dito sa ating layout. Ayan, so ganito lang, papatong natin yan, ibabagay natin sa linya na ginawa natin. Ayan, iayusin natin yung text frame. Ayan, ipaiksi. Depende sa inyo kung paano nyo i-format, basta itugma nyo lang sa template. Pagkatapos nating ma-format ng maayos ay buburahin natin yung ating text sa loob kasi dapat empty yan. Basta importante naka-format na tayo sa kung ano kalaki at kung anong kulay ng ating font. So yun, make sure natin na lahat ay nalagyan natin ng text frame, lahat ng mayroong number. So yan, kita nyo lahat na yan mayroon na. So dito na natin umpisa ng ating numbering. So gagawin natin, punta tayo sa window, tapos utilities, tapos data merge. Yan yung ating gagamitin sa paggawa ng numbering. Yan guys, click nyo lang yan at dapat ganito yung tsura nya. Yan, ganito yung tsura nya. Tapos dito na tayo sa ating application guys, no? So i-explain ko lang sa inyo kung ano yung functionalities nito. So yung start number ay yung paano tayo mag-umpisa, anong umpisa ng number ng ating raffle tickets or kung ano mang nangangailangan ng numbering. So nasa inyo kung anong number kayo mag-umpisa. Tapos yung end number, yun yung katapusan ng ating number obviously. Tapos yung digits ay kung ilan digits yung ating number guys. Kung wari 3 digit, mag-start yan sa 001, ganyan. Pero kapag lumagpas na siya, kung magiging 4 digit na siya, dudugtong lang naman yun, magiging 4 digit na siya, pero hindi na siya mag-a-add ng 0 sa harap. Ganun lang siya. Tapos yung multi-out guys, yan yun kung ilang raffle ticket ang nakalatag sa isang papel. So sa ating example dito ay 4. So yun, 4 ang ilalagay natin dyan. So start na tayo sa numbering. Mag-uumpisa lang ako sa number 1. Yan, number 1. Tapos, end number natin ay 20 lang siguro. Okay, tapos digits natin ay 3, 3. Yan, 3 siguro. 001, gano'n. Tapos, multi-out natin ay 4 kasi 4 yung raffle ticket natin sa isang papel. Okay, tapos i-press natin yung generate number. Pag napindot natin yan, ayan, may thank you siya. Tapos, mag-automatic download na yung ating file na kailanganin ng ating Adobe InDesign. Ayan, so ayan, nandito na siya sa ating downloads. So ang gagawin natin ay bubuksan ulit natin yung ating InDesign para i-open naman yan doon sa data merge. Doon na natin gagamitin yung data merge. Pag andito na tayo sa data merge guys, ayan, pindutin lang natin yung maliit na menu dyan. Tapos select data source. Ayan, so magbubukas yung parang menu. Hintayin lang natin saglit. Yan, para hanapin naman yung data na dinownload natin na galing sa ating application. In my case, ayan, nasa download siya. So, ayan. Ayan, pindutin na natin yan, tapos open. Pindutin natin yung open. Ay, click natin yung open. Ayan.
Yan, so matapos natin mapindot, ayan, may lalabas na tab doon sa data merge. Yan, makikita natin mayroong 4 na number. Yan, may 1, 2, 3, 4. Yan yung i-assign natin sa ating raffle ticket. Yung 1, 2, 3, 4 na yan, ibig sabihin yan, about yan sa 4 na raffle ticket na nakalatag sa papel. Tapos ang unang gagawin ay click natin yung frame natin, tapos i-click din natin yung text number 1. Ayan. Lalabas na yung number 1 at yung, yan, nakita natin yan dyan. Tapos yung pangalawang number nya, click natin yan. Pindutin pa rin natin yung ating number 1. Ang ibig sabihin yan guys, ay yung slot na yon ay parehas na number 1. Ayan, parehas silang number 1. Same ang number niyan dapat. Yan yung ibig sabihin yan. Yung plus na nakalagay sa gilid ng text frame, ibig sabihin lumalagpas lang daw yung ating template. Medyo maiksi daw, yun yung ibig sabihin ng InDesign yan, pero sa totoo hindi naman. So hayaan lang natin yung error na yan. Sa pangalawa, click natin yung number 2. Yan, yung frame na yan, i-assign natin yung number 2 dyan. So pindutin lang natin yung number 2. Yan. Tapos yung pangalawang number nya, yan ay number 2 pa rin, same number. So pindutin ulit natin yung number 2. May kita natin nagiging dalawa na yung kanyang number. Number 3, same process. Pindutin ang frame, din pindutin ang number 3. Pangalawang frame, number 3 pa rin, para same sila ng number. Okay, number 4, pindutin din ang number 4. Ayan. Tapos yung pangalawang frame ng number 4, yan, number 4 ulit. Yan. Ganyan lang ang pag-process guys. Pagkatapos ay kailangan na natin pindutin yung maliit na icon na nakalagay dyan. Create Merge Documents. Ayan. Pag na-click na natin yan, ay lalabas na naman tong frame na to. So, yan, as is naman yan, ganyan lang, all records. Tapos, ina-uncheck ko lang yung generate overset text. Tapos, yung alert when images are missing, yan. Ina-uncheck ko lang yan. Tapos, pindutin na agad yung okay. Dito, wala naman akong binabago. Yan, as is na lang yan. So, pag pindot natin ng okay, ay gagawa ang InDesign. Siya nang bahala sa inyong raffle ticket. Gagawa siya ng maraming pages ng raffle ticket hanggang sa maubos yung number ng data. Yan, so kinat ko na lang yung video guys, no, kasi medyo mahaba-haba yung loading niya. So depende yan sa kung gaano karaming pages, no. So hindi naman siya gaano katagal. Kinat ko lang para mas makatipid ng time. Ayan, so makikita natin na gumawa ang InDesign ng panibagong tab at nandun na yung ating raffle ticket na nakasunod-sunod na. Ang ginawa niya is 5 pages, ayan, para sa ating raffle ticket. At sunod-sunod ninyo numbering niyan guys. Mula number 1 na yan hanggang dun sa end number natin. Ayan, 001. Tapos ang end number niyan ay 020 or 20. Yan. So ganyan lang kadali guys. Hindi mo na kailangan magmano-mano ng numbering. At isa pa guys ay trusted na yung number nito kasi ito ay generated ng computer. So hindi talaga to nagkakamali guys. Kasi pag mano-mano, madalas tayong nagkakamali sa mano-mano kasi kahit gaano natin kaingat, meron talaga tayong makakaligtaan. So dito ay ang InDesign na ang bahalang gumawa sa inyo. Yan, naka PDF agad yan. So pwede mo nang i-save as PDF yan. Yan, save as PDF, naka-print. Tapos pwede na siyang i-print sa isang malaking digital printer. Tapos susunod yan ay trimmer na. So ganun lang siya kadali. Bali, explain ko na lang din pala guys, no, kung anong kinaibahan nitong numbering natin na to kumpara sa manual numbering. Ang manual numbering kasi guys ay madalas nilalagay natin yung sunod-sunod na number sa isang buong page. Yung yan, sa page number 1 kita natin na 1, 2, 3, 4. Yan, din page number 2 ay 5, 6, 7, 8. Tapos and so on. Ang problema kasi nito guys, once na na-print na to ng sunod-sunod, lalo pag marami, once na i-trim nyo nito sa malaking cutter, kailangan nyo ulit itong balasahin para maging sunod-sunod siya. Kung baka kunin yung mga top layer, yan, 1, 2, 3, 4 para pag-isahin hanggang sa makabuo ng 100 bago nyo siya i-bundle. So yun yung downside ng manual numbering guys. Dito sa ating numbering app na ginawa, ganito ang magiging hitsura niya. Yan, so ito yung resulta sa ating numbering app. Makikita nyo dyan guys na ang page 1 ay iba-iba ang number. Merong 1, 11, 6, and 16. So bakit ganyan? Kasi sunod-sunod dyan guys mula sa page 1 hanggang last page ng ating PDF. Makikita nyo yung page 1, ang number 2, andun din yung kanyang page 2. Sa number 3, andun yung, sa page 3, andun yung number 3. So, pagdating ng 5, ayan, siya yung pinakahuli. Ang dugtong niyan ay nasa page 1 ulit. Yan, number 6, 7 hanggang sa last page ulit.
Ibig sabihin nito guys, once na matrim nyo to sa cutter, malaking cutter, pakita ko na lang din sa inyo, flash ko sa screen so ano sinasabi kong malaking cutter. Yan, ang mangyayari, isang bagsakan lang yan, isang bagsakang trim, tapos ibabundle agad yan, itatali agad yan kasi sunod-sunod na yan siya guys mula sa ibabaw hanggang sa pinakailalim. Pag natapos yung, wag naubos yung isang bundle, isusunod nyo yung number 6 hanggang 10. Yan, yung bundle naman na yon. So sana mag-gets nyo guys. Ganun lang siya ka-easy. Kumbaga pagkatapos nyo siyang putulin, diretso tali na agad. At yun na yung gagamitin ni client pamigay or pang distribute sa mga kliyente nila. So napaka-easy, di ba? Hindi nyo na kailangan balasahin ulit yung mga na-print nyo na. Bali, ganito na yung magiging resulta niyan. Ayan, sunod-sunod na yung number niya. So igugumahin nyo na lang, tali nyo na lang diretso. Ayan, tapos ganito na siya guys. Ganito natin ibibigay sa client yan. Sunod-sunod na ang number niyan, wala ka ng problema. And the design is very human and very easy to use. Tungkol naman sa subscription ng application natin, ito ay napakamura lamang. Ang maging bayad natin dito sa unang taon ay 100 pesos lamang sa loob ng isang taon. Ganun lang ito kamura guys sa kanyang early bird subscription. Kasi ang target ko talaga nito ay nasa 500 pesos sa loob ng isang taon siya. Pero sa unang launch nito ay ibibigay ko lang to ng 100 sa loob ng isang taon dahil gusto ko lang malaman kung gaano karami ang pwedeng gumamit ng application na to at pambawi na lang din sa lahat na nagastos ko sa paggawa ng application na to, sa paggawa ng website. So ngayon guys, ituturo ko sa inyo kung paano mag-register dito sa ating application. So ito type lang natin dyan sa ating browser ang www.inoms.org. Ayan, ganito siya. Ayan, ganyan lang yung spelling natin. Tapos hit natin yung enter at mapupunta na tayo doon sa register section. So pag dito na tayo, kiklik natin yung register. Yan, no account yet. So click register. Yan, pipindutin natin yan. Tapos magkakaroon tayo ng form dito. So explain ko na rin sa inyo kung ano yung form na. Napakasimple lang naman ito guys, no? Ayan, sa email. So ilagay nyo lang yung email ninyo. So make sure lang na sa inyo yung email kasi diyan ako magre-reply sa inyo kung talaga bang na-verified na yung inyong application. Tapos password, syempre. Tapos yung re-enter password, ay ulitin nyo lang yung password ninyo. Kailangan lang mag-match siya kasi pag hindi siya nag-match, hindi tutuloy yung registration. Tapos yan sa may option na regular or ano, kahit as is nyo na lang muna yan kasi hindi ko pa masyadong inayos yan. Kasi naka-promo lang kasi ito. Yan, tapos siguro nyo lang na andyan yung pangalan nyo at apelyido kasi yan yung magiging basihan natin sa payment. So yan, nag-loading na siya. Ayan, pag nagkaganyan na ano, data receive na, ayan, pindutin nyo lang yan. Tapos magbayad tayo dito sa GCash. So, yan guys, 100 pesos lang po yan sa early bird price niya. Kasi gusto ko lang malaman kung gaano karami ang pwedeng gumamit ng app na to. Pero ang pagkatapos nitong 1 year promo guys, babalik niyan sa kanyang normal price na 500 per year. So, mura pa rin yun guys sa loob ng isang taon. So, tapos sa GCash payment guys, huwag niyong kalimutan na ilagay yung pangalan nyo at apelyido. Kasi pagtutugmain ko yan doon sa pag-register ninyo. Kapag tugma siya, ibig sabihin malalaman ko na ikaw yung nagbayad. So yun, tsaka ko i-verify yung tsaka ko i-accept yung application. So ganun lang, tapos back to login na tayo. Tapos kapag verified na ang account mo or valid na, pwede mo nang i-login dito sa please login. Nasa 24 hours lang naman ang verification yan guys. Yan lang guys, no? So sana makakatulong sa atin itong app na ginawa ko. So para sa akin guys ay talagang malaking tulong ito kasi isang taon ko na itong ginagamit at napakaraming raffle tickets na nagawa nito. Merong 5,000, merong 20,000 raffle tickets na umorder sa amin. At lahat yun ay smooth lang na nagawa. Kumbaga nagawa ko lang siya ng sa loob ng isang araw lang. So hindi siya lalagpas ng isang araw. Sa totoo nga nasa nasa 4 hours lang. Tapos na agad yun, yung 20,000 raffle tickets. Ganun kabilis yung app na yun guys. So, sa tingin ko talaga ay talagang magagamit ito sa ating mga kapwa artists at yung mga printing business owners. At napakadali nang gawin ng mga ganitong trabaho. Kahit hindi sa raffle tickets, kahit sa ibang mga, kagaya ng mga voucher, mga wristband,
o kung ano pang nangailangan ng numbering sequence. Gamit na gamit itong app na to guys. So yun, sana makakatulong ito sa atin, sa ating lahat. Sana lahat tayo maka-benepisyo sa app na to na ginawa ko. At kung ano pang gusto nyong suggestion sa app na to for improvements, sabihin nyo lang sa akin dahil i-upgrade natin yung app. Suggest lang kayo sa akin. At kung ano pang app na pwede kong gawin, pwede nyo sabihin sa akin, baka mapagtripan ko siyang i-code. So yun lang, sana makatulong itong video kung paano gamitin yung app at sa pag-improve ng ating mga trabaho. So maraming salamat sa panonood ng ating video.